Sa isang sulok ng San Lazaro, Bulacan, sa isang bayang tila pinaglumaan na ng panahon, kilala si Mang Cardo bilang isang magkakarne na matapat at may gininto ang puso. Ngunit isang araw, isang estudyante ang makakatuklas ng isang katotohanang yayanig sa buong bayan. Ang karneng ibinebenta niya ay hindi pala baka. Ang resulta ng pagsusuri sa SED nito ay magbubunyag ng isang bagay na hindi kayang abutin ng isip, ito ay karne ng tao. Sino nga ba si Mang Cardo? At saan nagmumula ang lahat ng karning ito? Ang umaga sa San Lazaro ay may kakaibang halimuyak, pinaghalong amoy ng basang lupa, usok mula sa pagsusunog ng basura, at ang ingay ng palengke na unti-unting nabubuhay. Ang dagundong ng mga tricycle ay sumasabay sa sigaw ng mga tindera na inilalako ang kanilang paninda. Sa gilid ng kalsada, malapit sa isang maliit na tulay, nakatayo ang simpleng pwesto ni Mang Cardo, isang magkakarne ng baka na mahigit 10 taon nang nagtitinda roon. Hindi malaki ang kanyang pwesto, isang mahabang mesang kahoy lamang na natatakpan ng asul na trapal. Sa ibabaw nito, maayos na nakasabit ang mga hiwa ng karne. Ang sariwa at mapulang kulay nito ay kaakit-akit sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Kapansin-pansin na walang kahit isang langaw na dumadapo, walang masangsang na amoy, bagkus ay may kakaibang bango na tila nakakapagpakalma, tulad ng amoy ng karneng kararating pa lamang. Tinatawag ng mga tao sa paligid ang karne ni Mang Cardo na milagrosong karne, hindi madaling mabulok, malambot kapag niluto, at bahagyang mas mura kaysa sa ibang pwesto. Si Mang Cardo mismo ay isang lalaking nasa 50 anyos. Payat ang kanyang katawan ngunit bakas ang lakas, ang kanyang mukha ay may katigasan ngunit kalmado, at ang kanyang boses ay malalim, tipikal na tinig ng isang taong sanay na sa hirap ng buhay. Sa kabila nito, kilala siyang palakaibigan at matulungin. Hindi madalang na binibigyan niya ng diskwento ang mga mamimiling kapos sa pera. Dahil dito, halos lahat sa palengke ay kilala at iginagalang siya. Nang umagang iyon, isang suki na nagngangalang Aling Ratmi ang dumating, bitbit ang kanyang bayong. Mang Cardo, gaya ng dati ha. Kalahating kilong pinakamalambot, sabi niya na may ngiti. Tumango si Mang Cardo, ang kanyang mga kamay ay sanay na sanay sa paghiwa ng karne, gamit ang isang malaki at makintab na kutsilyo. Heto, Aling Ratmi, sariwa, kararating lang kaninang madaling araw, mahinahon niyang sabi. Nako, ang bango naman tay. Minsan gusto kong makita yung katayan niyo. Pwede ba? Tanong ni Aling Ratmi na maihalong tawa. Umiti lamang si Mang Cardo. Pwede naman po, Nay, pero malayo sa labas ng bayan, mapapagod lang kayo papunta roon. Inilagay niya ang karne sa isang supot at iniabot ito. Heto po, 150 piso na lang. Nagbayad si Aling Ratmi habang nagbibiro. Ang mura naman, Tay. Baka malugi ka niyan. Ang mahalaga, busog ang mga tao, na isagot niya, muling bumiti. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, mayroong isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang nawawala ng laman, tila may inaalalang malayo. Mukha siyang taong may pasa na mabigat na problema, ngunit tinatakpan ito ng abalang pagtatrabaho. Bandang 9:00 ng umaga, dumating si Dina, isang estudyante ng veterinary medicine na kasalukuyang gumagawa ng kanyang thesis. 22 taong gulang, hanggang balikat ang buhok at laging may dalang maliit na bag na naglalaman ng mga gamit pang laboratorio. Nilapitan niya ang pwesto ni Mang Cardo nang may kaba ngunit magalang. Excuse me po, Mang Cardo. Ako po si Dina, estudyante mula sa isang universidad sa Maynila. Nagsasagawa po ako ng pagsasaliksik tungkol sa kalidad ng karne sa mga pampublikong pamilihan. Pwede po bang bumili ng kaunting karne para sa sample ng aking pag-aaral? Tinitigan siya sandali ni Mang Cardo bago tumango. CJ, Ineng. Anong parte ang gusto mo? Kahit alin po na sa tingin ninyo ay pinakasariwa, sagot ni Dina na may magiliw ng ngiti. Kumuha si Mang Cardo ng isang piraso ng karne na mamula-mulang ube at mukhang malambot sa katinimbang ito. Kararating lang nito kagabi. Maganda pa, sabi niya habang binabalot ito. Pinagmasdan ni Dina ang karne. Mayroon itong kakaiba. Ano ang mga hibla nito, ngunit ang kulay ay bahagyang mas maputla kaysa sa karaniwang karne ng baka. Inisip niyang dahil lang iyon sa ilaw, kaya hindi niya gaanong pinansin. Bago umalis, tinignan ni Dina ang mukha ni Mang Cardo. Salamat po, Tay.
Sikat po pala talaga kayo, sabi nila laging sariwa ang karne ninyo. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ni Mang Cardo. Hehe, ganoon talaga, ineng. Ang grasya ay nakatakda na, basta't maganda ang tinda ko. Pero paano po ito tumatagal ng walang freezer? Tanong muli ni Dina, na maihalong pagtataka sa kanyang boses. Tinitigan siya ni Mang Cardo sandali at bahagyang tumawa. Sekreto ng negosyo, ineng. Kung sasabihin ko sa iyo, baka lahat na lang magtinda. Nakitawa na rin si Dina, kahit mayroon siyang naramdamang kakaiba sa kanyang puso. Ang ngiti ni Mang Cardo ay masyadong kalmado. Pagkaalis ni Dina, tumingin si Mang Cardo sa malaking kalsada. Isang puting DH300 van ang huminto sa di kalayuan at isang lalaking nakaitim na jacket ang bumaba, may dalang malaking kahon. Kumaway ito kay Mang Cardo bago pumasok sa isang maliit na eskinita sa likod ng palengke. Nagkunwari si Mang Cardo na abala sa pag-aayos ng kanyang paninda, ngunit ang kanyang mga mata ay sumusunod sa lalaki ng may pag-aalala. Makalipas ang ilang minuto, pansamantalang isinara ni Mang Cardo ang kanyang pwesto at naglakad patungo sa eskinita. Doon niya nakasalubong ang lalaki. Handa na ba ang kargamento mamayang gabi? Mahinang tanong ng lalaking naka-jacket. Tumango si Mang Cardo. Handa na. Pero wag na sanang masyadong marami. Pagod na akong maghiwa. Tinitigan siya ng lalaki ng matalim. Malaki ang bayad sa'yo, Cardo. Huwag kang maraming reklamo. Huminga ng malalim si Mang Cardo. Ayokong malaman kung ano ang laman. Ang trabaho ko lang ay maghiwa at magbenta. Yun lang. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Magaling. Panindigan mo yan. Bumalik si Mang Cardo sa kanyang pwesto na namumutla ang mukha. Umupo siya sa lumang silyang kahoy at tinitigan ang kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig. Sa ilalim ng kanyang mga kuko, may mga bakas pa ng tuyong dugo. Pinunasan niya ito ng basang tela at bumulong ng mahina. Patawarin ninyo ako. Pero wala akong pagpipilian. Nang gabing iyon, matapos magsara ang palengke, bumalik si Mang Cardo sa kanyang pwesto upang linisin ang mesa. Ginagawa niya ito gabi-gabi, mag-isa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Ang huni ng mga kuliglig ang tanging bumabasag sa katahimikan. Habang inaangat niya ang isang timba ng tubig na pinanghugas, isang itim na supot ang dumulas mula sa ilalim ng mesa. Yumuko siya upang kunin ito at dahan-dahang binuksan. Sa loob, mayroong maliit na hiwa ng karneng maputla, ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa gitna ng karne, nakita niya ang isang bagay na halos magpahinto sa tibok ng kanyang puso. Isang dulo ng kuko ng tao. Mabilis na isinara ni Mang Cardo ang supot. Halos kapusin siya ng hininga. Hindi ako. Hindi ako ang naghiwa ng parting ito, nautal niyang sabi. Tumingin siya sa madilim na kalangitan ng San Lazaro, saka sa tahimik na kalsada. Sa di kalayuan, ang ugong ng makina ng van ay muling narinig, bahagya, bago nawala sa isang kanto. Sa di kalayuan, sa gilid ng van, may nakasulat na pangalan na halos nabura na ng alikabok, Pag-asa Kalusugan Foundation. Matagal na nakatayo roon si Mang Cardo, tahimik at walang kibo, habang ang anino ng buwan ay bumabagsak sa kanyang namumutlang mukha. Alam niyang may madilim na landas siyang tinatahak. Ngunit anuman iyon, masyado na siyang malalim para huminto ngayon. At kinabukasan, ang kanyang pwesto ng karne ay muling dadagsain ng mga tao, na para bang walang anumang mali sa likod ng mga hiwa ng karneng mukhang perpekto. Ang laboratorio sa Universidad ni Dina ay tahimik ng umagang iyon. Ang sikat ng araw ay tumatago sa malalaking bintana, nagbibigay liwanag sa mesang puno ng mga kagamitang pansubok, test tube, at mikroskopyo. Nakaupo si Dina, ang kanyang buhok ay nakatali ng basta-basta. Seryoso ang kanyang mukha habang nakatitig sa isang piraso ng mamula-mulang ube na karne na binili niya kahapon mula sa pwesto ni Mang Cardo. Sumulat siya ng maliit na etiketa sa supot ng sample. Sample, palengke ng San Lazaro, source, pwesto ni Mang Cardo. Pagkatapos, sinimulan niyang hiwain ang isang maliit na bahagi ng karne para sa paunang pagsusuri. Lahat ay tila normal hanggang sa mapansin niya na ang tekstura ng mga hibla ay mas pino kaysa sa karaniwang karne ng baka. Ang kulay ng tissue ay bahagya ring naiiba. Ngunit sinubukan ni Dina na mag-isip ng lohikal. Baka ibang klase lang ng baka, bulong niya sa sarili.
Binuksan niya ang mikroskopyo, kumuha ng isang maliit na hiwa at pinatakan ito ng tissue stain. Sa ilalim ng lente, isang pattern ng muscle fiber ang nagpakunot ng kanyang noo. Kakaiba to, bulong niya. Karaniwan, ang hibla ng karne ng baka ay siksik at tuwid. Pero sa sample na to, medyo pakurba, parang sa tissue ng tao. Itinala niya ang kanyang mga obserbasyon at nagsagawa ng pagsusuri sa antas ng protina. Ang resulta ay mas mataas kaysa sa karaniwang karne ng baka. Tumingin si Dina sa screen ng computer sa kanyang harapan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ayaw pa niyang maniwala na may mali. Gayunpaman, ang kanyang kuryosidad ay nagtulak sa kanya na gawin ang susunod na hakbang. Nagpasya siyang magtagawa ng isang simpleng ET test sa genetic laboratory ng kanilang kolehiyo ng hapong iyon. Nang handa na ang lahat, ipinasok ni Dina ang sample ng tissue sa isang AES machine. Itinipan niya ang karaniwang mga parameter para sa baka at naghintay na matapos ang proseso. Inabot ito ng ilang oras. Habang naghihintay, tinitigan niya ang mga imahe mula sa mikroskopyo sa monitor. Habang tumatagal ang kanyang pagtingin sa pattern ng muscle fiber, lalo siyang nakakaramdam ng takot. Bandang 7:00 ng gabi, lumabas ang resulta ng FIT test. Nanlaki ang mga mata ni Dina habang nakatingin sa screen. Bovine cell not detected. Muli niyang tiningnan ang mga numero sa screen, tinitiyak na walang pagkakamali sa kanyang input. Sa halip, ang resulta ay nagpakita ng mataas na pagkakatugma sa SE ng tao. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, nanlamig ang kanyang mga kamay. Tinitigan niya ang piraso ng karne sa mesa at bigla siyang nasuka. Impossible. Siguradong may error lang to, bulong niya. Inulit niya ang pagsusuri gamit ang ibang sample mula sa parehong supot. Ang resulta ay pareho pa rin, bovine cell 0%, human jet 79%. Umatras siya ng ilang hakbang mula sa mesa, tinitigan ang karne na parabang isang buhay na nilalang. Ang silid ay naging napakatahimik, tanging ang mahinang ugong ng AES machine ang naririnig. Kinagat ni Dina ang kanyang labi, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Kung ito ay talagang tao, ibig sabihin. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga tao sa San Lazaro. Hindi niya kayang tapusin ang kanyang iniisip. Isinara ni Dina ang mga resulta ng pagsusuri at isinilid sa isang flash drive. Alam niyang kailangan niyang iulat ito. Ngunit kanino? Sa pulisya, sa unibersidad o sa media? Lahat ay tila mapanganib. Natatakot siyang isiping mababaliw siya, o mas malala, maging target ng mga taong nasa likod ng karning ito. Kinabukasan, nagpasya si Dina na bumalik sa palengke ng San Lazaro upang kumpirmahin ang lahat. Nagsuot siya ng simpleng damit at face mask, sinusubukang magpanggap upang hindi gaanong mapansin. Pagdating niya, matao na ang palengke. Ang ingay ng mga nagtitinda ng gulay at manok ay magkahalo. Ngunit ang pwesto ni Mang Cardo ay tila medyo matumal sa araw na iyon. Nakatayo si Mang Cardo sa likod ng kanyang mesang kahoy na may malungkot na mukha. Nang makita niya si Dina, isang pilit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. "Oh, Dina, bibili ka ulit, ineng?" tanong niya sa magiliw na tono. Sinubukan ni Dina ng ngumiti. "Opo, tay. Kukuha po sana ako ng karagdagang sample para sa research. Pwede po ba?" "CJ, ineng. Saang parte?" "Pareho na lang po ng kahapon." Naghiwa si Mang Cardo ng isa pang piraso ng karne at tinimbang ito. Ngunit sa pagkakataong ito, mas pinansin ni Dina ang kanyang mga kamay. May maliit na peklat sa kanyang pulso, tulad ng isang lumang hiwa. Napansin din niya ang malaking kutsilyo na ginagamit niya. Matalas, malinis, ngunit may mga pinong gasgas na tila madalas itong hinahasa sa isang matigas na bagay. "Tay, saan po ba talaga galing ang karning ito?" maingat na tanong ni Dina. Tumingin sa kanya si Mang Cardo sandali, saka ngumiti ng walang tunog. "Mula sa suki kong supplier, ineng. Matagal kaming magkatrabaho." Sinubukan ni Dina na salubungin ang kanyang tingin, naghahanap ng katapatan sa mga mata ng lalaki. Ngunit mahirap basahin ang tingin ni Mang Cardo. Kalmado ngunit walang laman. "Sino po ang supplier niyo, tay?" tanong muli ni Dina. Maikli lamang ang sagot ni Mang Cardo. "Mabait na tao. Ang mahalaga, halal at malinis ang karne niya."
Hindi nasiyahan si Dina sa sagot, ngunit pinili niyang manahimik. Nagbayad siya at nagpaalam. Habang papalayo, narinig niyang bumulong si Mang Cardo, na para bang kinakausap ang sarili. Masyadong matanong ang mga bata ngayon. Ang pangungusap na iyon ay nagpahinto sa kanya sandali. Lumingon siya, ngunit si Mang Cardo ay nakayuko na, nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng paninda. Naglakad palayo si Dina na kumakabog ang dibdib, pakiramdam niya ay pinagmamasdan siya. Nang hapong iyon, sa kanyang boarding house, binuksan ni Dina ang kanyang laptop at muling tiningnan ang mga resulta ng test. Matagal siyang nakatitig sa screen, saka nag-online at naghanap ng impormasyon tungkol sa iligal na bentahan ng karne sa gitnang Luzon. Ngunit walang gaanong lumabas. May ilang lumang balita tungkol sa isang iligal na organ donation foundation sa Maynila, ngunit matagal na itong naipasara. Isa sa mga pangalang nabanggit sa balita ay ang Pag-asa Kalusugan Foundation. Pamilyar ang pangalang iyon. Matagal niyang inisip hanggang sa maalala niya ang puting van na nakita niya kahapon malapit sa pwesto ni Mang Cardo. Pag-asa Kalusugan Foundation. Ito kaya ang naghahatid ng karne doon? Mabilis na umikot ang kanyang isipan. Gusto niyang malaman ang higit pa, ngunit pinipigilan siya ng takot. Nang gabing iyon, nagpa siya si Dina na ipadala ang resulta ng test sa kanyang kaibigan na isa ring biotechnology student na nagngangalang Rika para hingin ang opinyon nito. Rika, pakitingnan mo naman tong file. Resulta ng ng karne mula sa San Lazaro. Hinala ko mali ang resulta. Pero pakilihim muna. Sumagot si Rika. Sige, Dina. Tulungan kita. Pero bakit kailangang ilihim pa? Maikli lang ang sagot ni Dina. Ikukwento ko sa'yo mamaya. Pagkatapos noon, pinatay ni Dina ang ilaw at humiga, ngunit hindi siya makatulog. Ang mukha ni Mang Cardo ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan, kasama ang imahe ng piraso ng karne na binili niya. Nagsimula siyang mag-isip ng mga bagay na hindi dapat. Ang amoy ng karne, ang mapulang kulay nito, at ang walang lamang tingin ni Mang Cardo. Lahat ay naghalo-halo sa isang masamang panaginip na dumadagan sa kanyang dibdib. Hating gabi, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Rika. Dina, na-check ko na. Tama ang resulta mo. Hindi yan baka. Pero, Din, kailangan mong mag-ingat. Nakahanap ako ng kaparehong data sa isang kaso sa Manila dati. I send ko yung link. At mag-ingat ka sa sinumang sangkot sa bentahan ng karning iyan. Ang mensaheng iyon ay nagpaupo sa kanya. Binuksan niya ang link ng lumang balita. Ang pamagat, Pag-asa Kalusugan Foundation, pinaghihinala ang ginagamit ang mga labi mula sa iligal na operasyon para ibenta. Nanginginig ang kamay ni Dina. Mabilis niyang isinara ang kanyang laptop at tumingin sa pinto ng kanyang kwarto na biglang umalerto ng dahan-dahan dahil sa hangin. Sa labas, may humintong motorsiklo sa tapat mismo ng kanyang boarding house. Pagkatapos ay katahimikan. Lumapit siya sa bintana, dahan-dahang sinilip ang kurtina. Sa labas, sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang silweta ng isang lalaking nakatayo at nakatingin sa direksyon ng kanyang kwarto. Pinigil ni Dina ang kanyang hininga. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na jacket, kaparehong-kapareho ng lalaking nagdala ng kahon sa pwesto ni Mang Cardo kahapon. Mabilis niyang isinara ang bintana, pinatay ang ilaw at nigilan ang sarili na magpanik. Sa kadiliman, bumulong siya sa sarili. Ano ba talaga itong pinasok ko? Sa di kalayuan, muling narinig ang tunog ng motorsiklo. Dahan-dahang lumalayo hanggang sa mawala sa kanto. Ngunit hindi mapalagay si Dina. Alam niyang simula sa araw na iyon, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. At ang karneng nakatago sa kanyang ref ay maaaring hindi na lang isang sample para sa pananaliksik, kundi isang ebidensya ng isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa kaya niyang isipin. Nang umagang iyon, ang hangin sa boarding house ni Dina ay mas malamig kaysa karaniwan. Ang hamog ay nakadikit pa sa salamin ng bintana, ngunit ang puso ni Dina ay tumitibok ng mas mabilis kaysa sa orasan sa dingding. Halos hindi siya nakatulog buong gabi matapos makita ang anino ng lalaking nakaitim na jacket sa tapat ng kanyang tinitirhan. Bawat maliit na ingay sa labas ay nagpapagulo sa kanya. Ngunit ang takot ay natalo ng kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan.
Kailangan niyang tiyakin na ang resulta ng AFE test na hawak niya ay totoo. Nagpa siya si Dina na umalis ng maaga papuntang unibersidad upang makipagkita kay Rika. Tahimik pa ang mga kalsada ng Maynila. Tanging ilang pedicab driver at nagtitinda ng almusal ang nagsisimula palang magbukas ng kanilang mga pwesto. Pagdating niya sa tarangkahan ng kolehiyo, naghihintay na si Rika sa hardin sa likod ng laboratorio na may mukhang nag-aalala. Dina, alam mo ba? Hindi ito maliit na bagay, sabi ni Rika nang walang paligoy-ligoy. Alam ko, mahinang sagot ni Dina. Pero kailangan ko munang siguraduhin. Baka naman mali lang ang gamit, di ba? Umiling si Rika. Ikinumpara ko na sa database ng AI ng mga mamal. Ang pattern ay tumutugma lang sa tao. Walang baka, kambing o anumang malapit dito. Malala to, Dinni. Yumuko si Dina, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung totoong ang tao yan, ibig sabihin nagbebenta ng karne ng tao sa palengke, Rick. Pinuto ni Rika ang kanyang sasabihin. At alam mo bang bumili ka mismo mula sa nagtitinda niyan? Natahimik sila ng ilang segundo. Tanging huni ng mga ibon sa umaga ang maririnig. Huminga ng malalim si Dina, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ayokong magbintang ng basta-basta, pero kailangan kong malaman kung sino ang nagbibigay ng karne kay Mang Cardo. Tumingin si Rika sa kanya na hindi makapaniwala. Babalik ka pa roon? Tumango si Dina. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako mag-iisa. Sa huli, pumayag si Rika na tumulong. Nagdala siya ng maliit na kamera para mag-record ng palihim. Nagkasundo silang magpapanggap na ordinaryong mamimili. Ang layunin nila ay simple, alamin kung sino ang naghahatid ng karne sa pwesto ni Mang Cardo. Nang hapon na iyon, abala ang palengke ng San Lazaro gaya ng dati. Ang ingay ng tawaran ay humahalo sa amoy ng sibuyas at sariwang dugo. Dumating sina Dina at Rika na may kalmadong mukha, nakasuot ng face mask at sombrero. Mukhang abala si Mang Cardo sa pag-aasikaso sa mga mamimili, ngunit sa pagkakataong ito, baka sa kanyang mukha ang pagod. Malungkot ang kanyang mga mata, mabagal ang kilos ng kanyang mga kamay. Nang malapit na sila sa pila, lumapit si Dina. Mang Cardo, sariwa pa po ba ang karne? Tanong niya sa magaan na tono. Tumingin si Mang Cardo sa kanya sandali at ngumiti ng mahina. Sariwa pa, ineng. Kararating lang kaninang tanghali. Mula po sa dati ninyong supplier, tanong ni Dina na nagkukunwaring kaswal. Tumango si Mang Cardo. Palagi silang nasa oras. Kung pwede po malaman, anong sasakyan po ang gamit nila sa paghahatid? Natahimik sandali si Mang Cardo bago sumagot. Isang puting van. May nakasulat na pangalan ng isang foundation sa pinto. Anong foundation po, Tay? Tumingin si Mang Cardo ng matalim. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay mahina ngunit may diin. Masyado kang maraming tanong, ineng. Bibili ka ba ng karne o naghahanap ng gulo? Napalunok si Dina. Naging tensyonado ang paligid. Si Rika, na nakatayo sa di kalayuan, ay sinubukang manatiling kalmado habang pinipindot ang record button sa kanyang bag. Pasensya na po, Tay. Na-curious lang po ako. Kailangan din kasi ng research ko ng data tungkol sa delivery. Matagal siyang tinitigan ni Mang Cardo bago ngumiti ng manipis. Research, ha? Kung mahal mo ang buhay mo, huwag kang mag-imbestiga ng malalim. May mga bagay na mas mabuting hindi mo nalalaman. Naramdaman ni Dina na tumigil ang daloy ng dugo sa kanyang katawan. Mayroong banayad na pagbabanta sa likod ng kanyang tono. Tumango na lang siya na kunwari hindi naiintindihan. Makalipas ang ilang minuto, isang puting T300 van ang huminto sa dulo ng kalsada. Isang lalaking nakaitim na jacket ang bumaba at kumaway kay Mang Cardo. Nakilala ni Dina ang silweta, ang lalaking nakatayo sa tapat ng kanyang boarding house kagabi. Agad na isinara ni Mang Cardo ang kanyang pwesto at mabilis na naglakad patungo sa eskinita sa likod. Nang walang pag-aalinlangan, nagkatinginan sina Dina at Rika at nagpa siyang sundan ito ng palihim mula sa malayo. Tinahak nila ang makipot na eskinita sa likod ng palengke. Isang masangsang na amoy ang tumusok sa kanilang ilong. Sa dulo ng eskinita, may isang maliit na bodega na may kalawangin ng pintuang bakal. Ang puting van ay nakahinto sa harap nito.
Binuksan ng lalaking nakajacket ang likod ng sasakyan at ibinaba ang dalawang malalaking kahon. Mula sa siwang ang takip ng kahon, may nakitang kulay pula kape. Bilis, ipasok mo sa loob, sabi ng lalaki sa magaspang na boses. Tumango lang si Mang Cardo. Tumulong siyang buhatin ang mga kahon papasok sa bodega. Pinigil ni Dina ang kanyang hininga sa likod ng pader. Ni-record ni Rika ang lahat habang nanginginig ang kamay. Narinig nila ang pagsara ng pintuang bakal mula sa loob. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Mang Cardo mag-isa. Wala na ang lalaki naka-jacket. Hinintay ni Dina na lumayo si Mang Cardo bago dahan-dahang lumapit sa bodega. Sinubukan niyang sumilip mula sa maliit na siwang ng pinto. At doon niya nakita isang bagay na nagpanghina sa kanyang buong katawan. Sa loob ng bodega, sa ibabaw ng isang mesang bakal, nakalatag ang mga pinutol na bahagi ng katawan ng tao. Mga braso, binti, at dibdib na maayos na hiniwa at nakabalot sa malinaw na plastik. Ang ilan ay sariwa pa, tumutulo ang dugo sa sahig. Sa dingding, may nakasabit na tablang kahoy na may nakasulat na Pag-asa Kalusugan Foundation. Tinapik ni Dina ang kanyang bibig upang hindi sumigaw. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang katawan. Mabilis siyang hinila ni Rika palayo bago pa sila mahuli. Tumatakbo silang lumabas ng eskinita nang hindi lumilingon, habol ang kanilang hininga. Nang makarating sila sa gilid ng kalsada, huminto si Dina at sumandal sa isang poste. Bigla na lang tumulo ang kanyang luha. Rika, nagpuputol talaga sila ng tao, nanginginig niyang sabi. Tumingin si Rika sa kanya, namumutla. Kailangan nating mag-report sa pulis ngayon din. Ngunit nang lumingon sila sa pangunahing kalsada, ang parehong puting van ay dumaan ng mabagal sa kanilang harapan. Mula sa loob, ang lalaking nakaitim na jacket ay nakatingin ng diretsyo kina Dina at Rika. Ang kanyang mga mata ay matalim at walang emosyon. Nagpatuloy ang sasakyan, ngunit ang tingin na iyon ay nag-iwan ng lamig na tumagos hanggang sa kanilang mga buto. Tumingin si Dina kay Rika, matigas ang kanyang mukha kahit ramdam pa rin ang takot. Magre-report tayo, Rick. Ano man ang panganib, kailangang malaman ng mundo kung ano ang ibinebenta nila sa palengke na iyon. Nang gabing iyon, ipinadala ni Dina at Rika ang video recording sa pulisya ng San Lazaro sa pamamagitan ng isang anonymous na email. Ngunit hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Dina. Unknown number. Maingat niya itong sinagot. Dina, sabi ng isang malalim at malamig na boses. Tigilan mo na iyang paglalaro mo. Kung patuloy kang makikialam, ikaw na ang susunod na ibebenta. Naputol ang tawag. Matagal na natahimik si Dina. Hinawakan ni Rika ang kanyang balikat, sinusubukang pakalmahin siya, ngunit sa mga mata ni Dina, wala nang pag-aalinlangan. Ang natitira na lamang ay determinasyon, kahit nakaharap niya ang panganib na maaaring kumitil sa kanyang buhay anumang oras. Nang gabing iyon, isang bagay ang sigurado si Dina. Ang katotohanan ng kanyang natuklasan ay hindi lamang magpapabago sa kanyang buhay, kundi maaaring magwakas din ito. Umulan ng malakas ng gabing iyon. Ang ilaw ng poste ay kumikislap at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa na maihalong alikabok ng palengke na hindi pa natutuyo. Nakaupo si Dina sa kanyang kwarto, nakatingin sa screen ng laptop na nakabukas pa rin. Ang email na naglalaman ng video ng paghahatid ng karne ay naipadala na niya sa pulisya kaninang hapon. Ngunit wala pang sagot. Tumawag si Rika, baka sa boses nito ang pag-aalala. Din, sigurado ka bang ligtas na ipadala yan sa email? Huwag kang mag-alala, gumamit ako ng peking address. Imposibleng matrace nila, sagot ni Dina, sinusubukang pakalmahin ang sarili kahit siya mismo ay hindi mapalagay. Pero kung malaman ng taong iyon na nag-record ka, delikado. Natahimik sandali si Dina, nakatingin sa ulan sa labas ng bintana. Rick, kung mananahimik tayo, patuloy silang magbebenta ng karne ng tao. Hindi ko kayang magkunwaring walang alam. Naputol ang tawag pagkatapos ng maikling usapan. Isinara ni Dina ang kanyang laptop at naglakad papunta sa maliit na kusina para kumuha ng tubig. Bigla, may narinig siyang mga yapak sa labas. Mahina ang tunog ngunit malinaw. Tila may huminto sa tapat mismo ng kanyang pinto. Pinigil ni Dina ang kanyang hininga. Biglang namatay ang ilaw sa kwarto. Tanging ang tunog ng ulan at dagundong ng kulog ang kasama niya.
Dahan-dahan siyang lumakad, kinuha ang kanyang telepono, sinusubukang buksan ang flashlight. Nang itutok niya ang ilaw sa pinto, nakita niya ang anino ng basang sapatos sa ilalim ng siwang. Isang katok ang narinig. Pagkatapos, dalawa. Tok, tok. Umatras si Dina, nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto niyang sumigaw, ngunit ang boses niya ay natigil sa kanyang lalamunan. Hindi nagtagal, mas malakas na kumatok sa pinto. Tok, tok, tok. Dina! Isang malalim na boses ang tumawag mula sa labas. Ang boses na iyon ay pareho ng nasa telepono kaninang hapon. Pinigil ni Dina ang hininga. Alam niyang iyon ang boses ng lalaking nakaitim na jacket. Nagpasya siyang tumakas sa bintana sa likod. Kahit malakas pa rin ang ulan, dahan-dahan niyang binuksan ang bintana at tumalon sa maputik na lupa sa labas. Basang-basa ang kanyang katawan. Tumakbo siya patungo sa pangunahing kalsada, ngunit napakatahimik ng paligid. Tanging ugong ng sasakyan mula sa malayo ang naririnig. Mula sa likod ng hamog ng ulan, dahan-dahang lumapit ang ilaw ng isang puting van. Lumingon si Dina. Bukas na ang pinto ng kanyang boarding house. Isang anino ang nakatayo sa may pintuan. Tumakbo si Dina ng buong lakas. Mabigat ang kanyang hininga. Ang malamig na hininga niya ay lumalabas na parang usok. Palapit ng palapit ang van. Ang ilaw nito ay tumatama sa kanyang likod. Tumawid siya sa isang makipot na eskinita, sinusubukang magtago. Ngunit sumunod ang tunog ng gulong ng sasakyan. Lumakas pa ang ulan. Walang labasan ang eskinita. Tumingin si Dina sa pader sa kanyang harapan, saka lumingon sa likod. Huminto ang van sa dulo ng eskinita. Bumukas ang pinto. Dahan-dahang lumabas ang lalaking nakaitim na jacket. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Sinabi ko na sa'yo. Tigilan mo na ang pakikialam, Dina. Umatras si Dina. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Sino ka? Anong ginagawa ninyo sa mga taong iyon? Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Nire-recycle lang namin kung ano ang basura ng mundo. Ang pangungusap na iyon ay walang katuturan. Bago pa makasagot si Dina, isang bagay ang tumama sa likod ng kanyang ulo. Nagdilim ang kanyang paningin, umikot ang mundo. Kinabukasan, pumunta si Rika sa boarding house ni Dina. Ilang beses siyang kumatok, ngunit walang sumasagot. Hindi nakakandado ang pinto. Pagbukas niya, magulo ang kwarto. Nawawala ang laptop ni Dina. Basag ang telepono sa mesa at basa pa ang sahig, tila may mga bakas ng maputik na paa. Napasigaw si Rika at tumakbo palabas para humingi ng tulong. Nag-report siya sa istasyon ng pulis sa San Lazaro. 2 pulis ang dumating at sinuri ang kwarto ni Dina, ngunit malamig ang kanilang ekspresyon. Baka umalis lang mag-isa, sabi ng isang pulis. Ganyan ang mga kabataan ngayon kapag may problema, naglalayas. Hinampas ni Rika ang mesa. Impossible. Kausap ko siya kagabi. Takot na takot siya. Pakiusap, hanapin ninyo si Dina. Ngunit nagsulat lamang ng maikli ang pulis sa kanyang notepad at umalis ng walang tiyak na pangako. Alam ni Rika na may mali. Bumalik siya sa palengke ng hapong iyon, nagbabaka sakaling mahanap si Mang Cardo, ngunit sarado ang pwesto nito. Tanging isang lumang tablang kahoy ang nakasulat, sarado pansamantala. Sabi ng ibang tindera, kagabi, bandang hating gabi, may mga hindi kilalang lalaki ang dumating sakay ng isang puting van. Kinausap nila sandali si Mang Cardo, saka isinara ang pwesto at isinama siya. Dinala daw si Cardo sa presinto, sabi ng isang tindera. Pero ang nakapagtataka, hindi naka-uniforme yung mga pulis na dumating. Tumingin si Rika sa papalubog na araw. Pinagharian ng takot ang kanyang puso, ngunit mayroon ding pagtataka. Naglakad siya sa likod ng palengke, kung saan nila natagpuan ang bodega. Ngunit ngayon, bukas na ang pinto ang bakal at walang laman sa loob. Tanging mga tuyong mansa ng dugo sa sahig at masangsang na amoy ang naiwan. Yumuko si Rika, may napansin sa sahig. Isang maliit na kwintas na may pendant na letrang E, ang kwintas ni Dina. Mahigpit niya itong hinawakan. Tumulo ang kanyang luha. Dina, nasaan ka? Nang gabing iyon, kumalat ang balita sa lokal na media.
Isang estudyante ng veterinary medicine na nagngangalang Dina Wijayanti ang nawawala mula pa kagabi. Nagsasagawa pa rin daw ng investigasyon ang pulisya. Sa ibang lugar, sa isang maliit na interrogasyon room na may malamlam na ilaw, nakaupo si Mang Cardo. Nakaposas ang kanyang mga kamay sa isang mesang bakal. Isang pulis ang matamang nakatingin sa kanya. Cardo, alam naming hindi ka ordinaryong magkakarne. Sabihin mo kung sino ang nagsusupply sa'yo. Walang emosyon na tumingin si Mang Cardo. Pagod ang kanyang mukha, pula ang kanyang mga mata. Hinihiwa ko lang kung ano ang ipinapadala. Hindi ako kailanman pumatay. Sino ang nagpapadala? Sigaw ng pulis. Yumuko si Mang Cardo, nanginginig ang kanyang labi. Mula sila sa foundation, sir. Pag-asa Kalusugan Foundation. Pero hindi ko kilala ang mga tao. Tumatanggap lang ako ng karne. Nagkatinginan ang mga pulis, isinulat ang pangalan ng foundation. Ngunit bago pa magpatuloy ang interrogasyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking maayos ang pananamit. Kilala ang kanyang mukha sa buong San Lazaro. Isang lokal na opisyal na madalas lumabas sa telebisyon, laging nagsasalita tungkol sa moralidad at pagkatao. Tinapik ng lalaki ang balikat ng pulis. Ako na ang bahala sa kasong ito. Nakikipagtulungan si Cardo sa amin sa isang social project. Hindi ninyo kailangang mag-alala. Kalmado ngunit malamig ang kanyang boses. Yumuko si Mang Cardo. Nanginginig ang kanyang katawan. Sir, sinabi ko na sa kanila, bulong niya. Umiti ng manipis ang lalaki at muling tinapik ang kanyang balikat. Magaling, Cardo. Pero sa pagkakataong ito, manahimik ka na. Para sa ikabubuti ng lahat. Tumingin siya sa mga pulis at sinabing, pakawalan ninyo siya. Sa labas, muling umulan. Sa likod ng istasyon ng pulis, isang puting van ang naghihintay na nakaandar ang makina. Mula sa loob ng likuran, isang mahinang tunog ang narinig. May sumusubok sumigaw, ngunit may takip ang bibig. Sa salamin sa likod ng van, isang maliit na kwintas na may pendant na letrang I ang nakasabit, dahan-dahang umuugoy sa ritmo ng makina na papalayo sa dilim ng gabi. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Rica na ang pag-report sa pulisya ay hindi katapusan ng problema, kundi simula ng isang mas malalim na bangungot. 3 araw na ang lumipas mula nang ideklarang nawawala si Dina, ngunit wala pa ring balita. Sa tuwing tatawag si Rica sa pulisya, pareho lang ang sagot, patuloy pa rin ang aming investigasyon. Ngunit alam niyang formalidad lang iyon. Walang tunay na intensyon. Hindi mapakali si Rica. Sinimulan niyang mag-imbestiga mag-isa. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa harap ng laptop sa kanyang kwarto, namumugto ang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Abala ang kanyang mga daliri sa pag-type sa search engine, Pag-asa Kalusugan Foundation Bulacan. Sa simula, ang lumabas lang ay isang opisyal na website na may simpleng disenyo. Puno ito ng magagandang salita tungkol sa pagtulong sa kapwa, donasyon ng organ, at mga gawaing panlipunan. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga doktor na nakangiti sa harap ng mga bata sa ampunan. Ngunit may naramdaman si Rica na kakaiba. Pinalaki niya ang isang larawan. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lalaking nakaitim na jacket na nakita na niya sa palengke. Hindi ito nakangiti. Nakatayo ito hawak ang isang metal na kahon na may nakasulat na medical samples. Pinigil ni Rica ang kanyang hininga. Nandito rin siya, bulong niya. Patuloy siyang naghalungkat. Sa isang lumang lokal na balita, natagpuan niya ang isang artikulo na nagsasabing ang foundation ay nakakuha ng espesyal na permit mula sa isang lokal na opisyal para sa pamamahala ng mga medical tissue waste. Biglang lumitaw sa screen ang pangalan ng opisyal, si Simon Del Mundo. Tinitigan ni Rica ang screen ng may tensyon. Nakilala niya ang mukha, ang lalaking pumunta sa istasyon ng pulis noong gabing dinakip si Mang Cardo. Isang mukhang kalmado ngunit may itinatagong kadiliman. Kinagat ni Rica ang kanyang labi. Kaya pala, lahat ng ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kinabukasan, nagpasya si Rica na pumunta sa opisina ng Pag-asa Kalusugan Foundation sa Maynila. Ang gusali ay mukhang magarbo at maayos, na may malaking karatula sa tarangkahan, kami ay tumutulong para sa mas mahabang buhay. Nagpanggap siyang isang bagong volunteer.
Suot ang isang simpleng polo shirt at may dalang pekeng mga dokumento, lumapit siya sa reception. Magandang umaga, ako po si Rika. Mag-a-apply po sana akong medical volunteer, sabi niya na may ngiti. Tiningnan siya sandali ng receptionist bago pinapirma ng form. Hintayin niyo na lang po ang head ng division para sa interview. Habang naghihintay, pinagmasdan ni Rika ang paligid. Ang mga pasilyo ay napakalinis, ngunit ang amoy ng antiseptiko ay napakatapang. Mula sa dulo ng koridor, nakita niya ang dalawang lalaki na nagtutulak ng isang metal na kahon papunta sa basement. Ang nakasulat sa kahon ay kapareho ng nakita niya sa larawan, medical samples. Nagkunwari si Rika na nakatingin sa dingding habang tinatandaan ang lokasyon ng pinto papuntang basement. Hindi nagtagal, isang babaeng nakaputing coat ang lumapit sa kanya. Magandang umaga, ako si Ilse. Ratna. Sa anong larangan ka interesado bilang volunteer? Sinubukang manatiling kalmado si Rika. Estudyante po ako ng medisina, ma'am. Gusto ko pong tumulong sa mga aktibidad ng organ donation at matuto tungkol sa human tissues. Ngumiti si Ilse. Ratna. Napakaganda niyan. Kailangan talaga namin ng mga kabataang may mabuting hangarin. Pero bago ka magsimula, kailangan mo munang pumirma sa isang confidentiality agreement. Tumango si Rika, ngunit nasulyapan niya ang dokumento. Sa ilalim ng pirma ng direktor, nakasulat ang pangalan, Ilse. Simon Del Mundo. Nang gabing iyon, pagkaalis ng lahat ng empleyado, nagkunwari si Rika na naiwan sa archives room. Hinintay niyang tumahimik ang paligid bago mabilis na naglakad patungo sa koridor sa likod kung saan dinala ang metal na kahon. Nakakandado ang pinto ng basement, ngunit nakakita siya ng isang access card sa mesa ng staff. Pagbukas ng pinto, agad siyang nasuka sa amoy sa loob. Halo-halong amoy ng tuyong dugo at formalin. Ang malamlam na ilaw ay nagbibigay liwanag sa mga hilera ng mesang bakal. Doon, mga katawang walang ulo ang nakabalot sa malinaw na plastik, may mga etiketa na parang mga produkto. Tinakpan ni Rika ang kanyang bibig, pinipigilan ang pagsuka, ngunit ang kanyang tingin ay napako sa isang mesa sa sulok. Doon, may isang lalagyan na puno ng mahabang itim na buhok at sa tabi nito, isang maliit na kwintas na may pendant na letrang E. Natigilan si Rika. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kwintas. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Di na, nanginginig niyang bulong. Bigla, may narinig siyang mga yapak na papalapit mula sa hagdanan. Mabilis na nagtago si Rika sa likod ng mga metal na kahon. Pumasok ang dalawang lalaki, nag-uusap. Isa sa kanila ay ang lalaking nakaitim na jacket. Sabi ni Ilse. Del Mundo, bukas ng umaga, lahat to ipapadala sa network ng mga palengke. Siguraduhin wala nang magiging aberya. Huwag kang mag-alala, sagot ng isa. Yung huli, yung estudyante sa universidad. Medyo naging problema. Pero ngayon tahimik na siya. Tinakpan ni Rika ang kanyang bibig, pinipigilan ang pag-iyak. Alam na niya ngayon na wala na si Dina. Pagkaalis ng dalawang lalaki, dahan-dahang lumabas si Rika at kumuha ng mga litrato gamit ang kanyang telepono. Ngunit bago pa siya makabalik sa hagdanan, tumunog ng malakas ang alarma sa buong gusali. Kumislap ang mga pulang emergency light. Isang boses ang umalinggaw sa buong silid. Security, pumunta sa basement. May intruder. Nataranta si Rika. Tumakbo siya patungo sa emergency exit, ngunit naririnig na ang mga yapak mula sa itaas. Pumasok siya sa isang storage room at nagtago sa pagitan ng malalaking kahon. Mabilis ang kanyang paghinga, kumakabog ang kanyang puso. Bumukas ng malakas ang pinto. Hanapin sa lahat ng sulok. Huwag hayaang may makalabas, malinaw na narinig ang malalim na boses. Itinutok ng lalaking nakaitim na jacket ang kanyang flashlight sa lahat ng direksyon. Muntik nang tamaan ng ilaw ang mukha ni Rika. Pinigil niya ang kanyang hininga. Pagkatapos ng ilang segundong nakakakaba, lumayo ang mga yapak. Hinintay ni Rika na tumahimik ang lahat bago lumabas. Umakyat siya sa emergency stairs, tumakbo palabas ng gusali, at nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sa makarating sa pangunahing kalsada. Muling umulan ng gabing iyon. Ngunit hindi huminto si Rika. Tinitigan niya ang screen ng kanyang telepono.
Ligtas ang mga litrato. Alam niyang sapat na iyon para ibunyag ang lahat. Ngunit nang huminto siya sa isang waiting shed para huminga, muling lumitaw ang ilaw ng isang puting van mula sa malayo. Dahan-dahan itong umandar na tila alam na kung saan siya pupunta. Tumingin ng diretso si Rika sa ilaw. Basa ang kanyang mga mata ngunit puno ng determinasyon. Kinuha niyo si Dina, pero hindi ko hahayaang may kunin pa kayo. Tumalikod siya at tumakbo sa kabilang direksyon, sinusuong ang ulan, dala ang nag-iisang pag-asa para buksan ang katotohanang matagal ng inilibing. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, si Rika ay hindi na lamang isang saksi, kundi isang target. Hindi pa rin tumitila ang malakas na ulan ng gabing iyon. Ang basang kalsada ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga poste. Tumatakbo si Rika ng walang direksyon. Nanginginig ang kanyang katawan sa lamig at takot. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit hindi siya nangahas na huminto. Sa likuran, naririnig pa rin ang ugong ng puting van, dahan-dahang umaandar na tila sinasadyang habulin ang kanyang biktima. Sumilong siya sa isang makipot na eskinita, nagtago sa likod ng pader ng isang saradong tindahan. Ang tubig ulan na tumutulo mula sa yero ay lumilikha ng isang nakakakabang ritmo. Binuksan ni Rika ang kanyang telepono at sinuri ang mga litratong kinuha niya sa basement ng foundation. Ligtas pa rin ang lahat, ngunit 5% na lang ang baterya niya. Kailangan kong makahanap ng ligtas na lugar, bulong niya. Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yapak. Dalawang lalaki ang naglalakad na may dalang flashlight. Mahaba ang kanilang mga anino sa pader. Isa sa kanila ay ang lalaking nakaitim na jacket. Hindi pa siya nakakalayo. Alam kong nandito lang siya sa paligid, mahina ngunit malamig niyang sabi. Pinigil ni Rika ang kanyang hininga. Pinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang huwag gumalaw. Bawat segundo ay parang habang buhay. Huminto ang puting van sa dulo ng eskinita. Tinamaan ng ilaw nito ang pader kung saan nagtatago si Rika. Halos tamaan ng ilaw ang kanyang mukha. Ngunit bigla, isang kamay ang humila sa kanya mula sa likod papasok sa isang halos hindi mapansing pinto ang kahoy. Bumukas ang pinto at dahan-dahang sumara ng walang ingay. Nagulat si Rika at muntik nang sumigaw, ngunit agad na tinakpan ng isang kamay ang kanyang bibig. Huminahon ka. Hindi kita sasaktan, bulong ng isang boses ng lalaki mula sa kadiliman. Nang masanay ang kanyang mga mata sa malamlam na ilaw sa loob, nakita ni Rika ang isang binatang lalaki na naka-lab coat na nakatayo sa kanyang harapan. Maputla ang kanyang mukha, pagod ang kanyang mga mata. Sa kanyang dibdib, may nakasabit na AV card na may nakasulat na Andre, Medical Assistant, Pag-asa Kalusugan Foundation. Tumingin si Rika sa kanya nang may pagdududa. Galing ka sa foundation na iyon? Dahan-dahang tumango si Andre. Pero hindi ibig sabihin na kasama nila ako. Alam ko ang natuklasan mo at gusto ko ring matigil na ang lahat ng ito. Maingat pa rin si Rika. Bakit ako maniniwala sa'yo? Huminga ng malalim si Andre. Dahil ako ang tumulong kay Dina noong buhay pa siya. Natigilan si Rika. Ano? Tumingin si Andre sa kanya ng malalim. Ang kanyang boses ay mabigat, puno ng pagsisisi. Nakatulong si Dina sa pasilidad na iyon ng 3 araw bago nila siya pinatay. Sinubukan ko siyang tulungang tumakas, pero nabigo ako. Pagkatapos noon, nanahimik ako hanggang sa narinig kong pumasok ka roon ngayong gabi. Tumulo ang luha sa pisngi ni Rika. Tumingin siya kay Andre na may galit at lungkot. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Bakit hindi mo siya iniligtas? Yumuko si Andre. Kung nagsalita ako noon, patay na rin ako ngayon. May mga tao sila kahit saan, sa pulisya, sa mga ospital. Ang foundation na iyon ay hindi lang isang medical institution, kundi ang pinakamalaking sindikato ng human organ trafficking sa gitnang Luzon. Pinikit ni Rika ang kanyang mga mata, pinipigilan ang nag-uumapaw na emosyon. May ebidensya ako. Mga litrato sa basement. Seryosong tumingin si Andre. Kailangan mong itago yan ng mabuti, pero wag mo munang i-upload ngayon. Kung ikakalat mo iyan ng walang matibay na konteksto, babaliktarin nila ang akusasyon at sasabihing naninirang puri ka. Alam ko kung paano sila pababagsakin, pero kailangan mong sumama sa akin.
Mabilis silang naglakad sa mga likod bahay, patungo sa inuupahang bahay ni Andre. Maliit at magulo ang bahay, puno ng mga tambak na medical files at brown na folder. Sa mesa, may isang malaking mapa na nagpapakita ng mga lokasyon ng delivery. Itinuro ni Andre ang isang pulang tuldok. Ito ang central distribution warehouse nila. Dito dinadala ang lahat ng karne mula sa mga iligal na operasyon bago ibenta sa mga palengke. Kung makukuha natin ang mga dokumento mula roon, iyon ang ebidensyang hindi nila matatangihan. Tumingin si Rika sa mapa. Kailan tayo pupunta roon? Ngayong gabi rin, matigas na sagot ni Andre. Bukas ng umaga, aalis ang mga truck nila. Kung mahuhuli tayo, mawawala na ang lahat. Hindi pa rin tumitila ang ulan nang makarating sila malapit sa bodega sa isang liblib na bahagi ng Bulacan. Mula sa malayo, nakikita ang mataas na bakod at dalawang armadong gwardiya na nakatayo sa harap ng tarangkahan. Dahan-dahang umiikot ang isang searchlight. Sumenya si Andre na yumuko si Rika. Pumasok sila sa isang siwang sa pader sa likod at dahan-dahang naglakad patungo sa pangunahing bodega. Mula sa loob, naririnig ang tunog ng makina at nag-umpog ang metal. Sumilip si Rika sa siwang ng pinto. Doon, ilang tao ang nagbubuhat ng malalaking kahon mula sa isang truck papunta sa isang mesa. Ang bawat kahon ay may parehong etiketa, medical samples. Ngunit sa pagkakataong ito, isang kahon ang nahulog at bahagyang bumukas. Malinaw na nakita ni Rika. Sa loob, may isang katawan ng tao na walang ulo. Sariwa pa ito. Tumutulo ang dugo sa sahig. Pinigil niya ang kanyang hininga, muntik ng himatayin. Hinila siya ni Andre. Wala tayong oras. Nasa opisina sa itaas ang mga file. Sumunod ka sa akin. Umakyat sila sa isang hagdan ng bakal. Halos hindi marinig ang kanilang mga yapak. Pagpasok sa opisina, agad na naghanap si Andre sa isang bakal na kabinet. Alam ko ang password nito, sabi niya. 3.1, 7.7. Bumukas ang kabinet. Sa loob, mga tambak na folder at flash drive na may etiketang Kidonor Program, Pag-asa Kalusugan. Isinilid lahat ni Andre sa isang maliit na bag. Sapat na to para pabagsakin sila. Ngunit nang papalabas na sila, muling tumunog ang alarma ng bodega. Kumislap ang mga pulang emergency light. Mula sa ibaba, narinig ang sigaw. Intruder! Isara ang lahat ng pinto. Tumatakbong bumaba si Rika at Andre sa emergency stairs. Ngunit naghihintay na sa ibaba ang lalaking nakaitim na jacket. Tinitigan sila nito na may malamig na ngiti. Aha, kayong dalawa pala. Inaasahan ko na. Inilabas ni Andre ang isang maliit na baril mula sa kanyang bulsa at itinutok sa lalaki. Huwag kang lalapit. Tumawa lang ng mahina ang lalaki. Sa tingin mo makakalabas ka ng buhay dito, Andre? Pumirma ka ng kontrata sa amin. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa patuloy na tumulong sa inyo, matalas na sagot ni Andre. Isang putok ang umalinggaw sa pagitan ng mga metal na pader. Napasigaw si Rika, ngunit hinila siya ni Andre palabas sa bintana ng bodega. Nahulog sila sa basang lupa, tumatakbo patungo sa bukirin sa likod. Mula sa loob ng bodega, umalinggaw ang boses ng lalaking nakaitim na jacket. Habulin sila! Huwag hayaang makalabas ang ebidensya. Tumatakbo si Rika at Andre sa dilim. Habol ang kanilang hininga, lumulubog ang mga paa sa putik. Mula sa likod, palapit ng palapit ang tunog ng mga asong bantay at mga ilaw ng flashlight. Ibinigay ni Andre ang bag na naglalaman ng mga dokumento kay Rika. Kung mahuli ako, huwag kang hihinto sa pagtakbo. Pumunta ka sa istasyon ng bus. May taong makakatulong sa iyo roon. Ang pangalan niya ay Mang Lito. Sabihin mong ako ang nagpadala sa iyo. Mahigpit na hinawakan ni Rika ang bag. Sumama ka sa akin. Kaya nating tumakas ng magkasama. Umiling si Andre. Isa sa atin ang kailangang makaligtas. At sa sumunod na sandali, muling narinig ang isang putok. Napahinto si Andre. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang balikat. Itinulak niya si Rika palayo. Takbo. Tumakbo si Rika ng buong lakas. Ang luha ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha.
Hindi siya nangahas lumingon, ngunit alam niyang maaaring hindi na makalabas si Andre mula roon. Sa likuran, palayo ng palayo ang tunog ng mga sirena at yapak. Sa kanyang mga kamay, ang bag na naglalaman ng madilim na sikreto ng Pag-asa Kalusugan Foundation ay mabigat, na tila dala ang bigat ng buhay ng lahat ng biktima. Nang gabing iyon, sa ilalim ng walang tigil na ulan, ang tanging tunog na natitira ay ang hininga ni Rika, nasa pagitan ng buhay, kamatayan, at katotohanang naghihintay pa ring mabuksan. Hindi pa sumisikat ang araw nang makarating si Rika sa isang maliit na istasyon sa gilid ng Bulacan. Tumila na ang ulan, ngunit mahalumigmig at malamig pa rin ang hangin. Namumugto ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi bumibitaw ang kanyang pagkakahawak sa itim na bag na naglalaman ng mga dokumento. Ang bag na iyon ay hindi na lamang ebidensya, kundi ang huling alaala ni Andre na maaaring nakahandusay na kung saan. Umupo siya sa isang malamig na upuang bakal, maingat na pinagmamasdan ang paligid. Tahimik ang istasyon. Tanging isang janitor at isang nagtitinda ng tsaa sa isang sulok ang naroroon. Sa kanyang isipan, umuulit ang boses ni Andre. Hanapin mo si Mang Lito. Sabihin mong ako ang nagpadala sa iyo. Ngunit hindi alam ni Rika kung ano ang itsura niya, kung saan siya hahanapin. Kinuha niya ang kanyang telepono, sinubukang tawagan ang huling numerong isinulat ni Andre sa isang maliit na papel. Sumagot ang tawag, ngunit walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, isang magaspang na boses ng lalaki ang narinig, maingat. Hello, sino to? Napalunok si Rika. Ang pangalan ko po ay Rika. Kaibigan po ako ni Andre. Sabi niya po, kailangan kong makipagkita kay Mang Lito sa istasyon. Katahimikan. Pagkatapos, mahinang sinabi ng boses. Maghintay ka sa platform 2. Huwag kang makikipag-usap kahit kanino. Darating ako sa loob ng 10 minuto. Binaba ni Rika ang telepono. Kumakabog ang kanyang dibdib. Tumayo siya, nakatingin sa madilim na platform. Ang 10 minuto ay parang habang buhay. Nang mag-alas 4:30 na, may narinig siyang mga yapak na papalapit. Isang matandang lalaki na may suot na kupas na kapote at itim na backpack ang lumitaw mula sa likod. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Rika. Rika, mahina niyang tanong. Opo, ako po. Ang pangalan ko ay Lito. Tumawag na sa akin si Andre ilang araw na ang nakalipas. Sinabi niyang may malaking mangyayari. Tumingin si Rika sa kanya nang may pag-aalala. Nabaril po siya. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanya. Yumuko si Mang Lito. Inaasahan ko na. Hindi nila hahayaang may makalabas ng buhay matapos malaman ang kanilang sikreto. Dinala ni Mang Lito si Rika sa isang walang laman na waiting room. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isang maliit na sobre. Nakapagpadala si Andre sa akin ng kopya ng ilang data bago siya tumakas mula sa foundation. Pero ang dala mo ang pinakamahalaga. Binuksan ni Rika ang kanyang bag, ipinakita ang flash drive at mga dokumento. Ito po lahat ang nakuha namin mula sa kanilang imbakan. Nakasulat sa etiketa, Donor, Pag-asa Kalusugan. Tumango si Mang Lito. Peking pangalan iyan para sa operasyon ng pagbebenta ng organo. Pero hindi lang organo. Pinoproseso din nila ang mga labi ng tao para gawing komersyal na karne. At matagal na itong nangyayari. Tinakpan ni Rika ang kanyang bibig sa gulat. Diyos ko, ibig sabihin. Lahat ng ibinebenta ni Mang Cardo. Isa lang siyang tagapamagitan, putol ni Mang Lito. Mga taong tulad niya, hindi nila alam kung saan talaga galing ang karne. Akala nila galing lang sa ordinaryong katayan. Natahimik si Rika. Pagkatapos, mula sa malayo, umalingaw ang tunog ng sapatos sa sahig ng istasyon. Ang tunog ay regular at mabigat. Mabilis na lumingon si Mang Lito, nanigas ang kanyang mukha. Sinusundan ka. Umiling si Rika sa takot. Hindi, mag-isa lang po akong pumunta rito. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, ang figura ng lalaking nakaitim na jacket ay lumitaw mula sa likod ng isang poste sa platform. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanila. Agad na tumayo si Mang Lito at hinila si Rika patungo sa likod na labasan ng istasyon. Bilis! Hindi siya ordinaryong tao.
Ang lalaking nakaitim na jacket ay dahan-dahang lumakad, ngunit tiyak ang kanyang mga hakbang. Nagsalita siya sa isang kalmadong boses na nagpatindig ng balahibo. Rika, marami kang naabala. Ibigay mo ang bag na yan at makakauwi ka ng buhay. Masinigpitan ni Rika ang hawak sa bag. Hindi ko ibibigay. Kailangang malaman ng mundo ang ginagawa ninyo. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Walang pakialam ang mundo, Ineng. Ang tanging may pakialam ay ang mga patay na. Biglang narinig ang mahabang sipol ng tren. Hinila ni Mang Lito si Rika at tumakbo patungo sa riles. Tumalon sila sa isang maliit na bakod, tumawid sa pagitan ng dalawang linya, at pumasok sa isang bodega sa silangang bahagi ng istasyon. Pagpasok, isinara ni Mang Lito ang pinto at ikinandado mula sa loob. Ligtas tayo sandali. Tumingin si Rika sa kanya, nanginginig. Sino po ba talaga siya? Mahiyang sumagot si Mang Lito. Ang tunay niyang pangalan ay Rico. Dati siyang miyembro ng isang medical investigation, ngunit na binuwag matapos matuklasang sangkot sa sindikatong iyon. Ngayon, siya na ang tagapagligpit ng foundation. Siya ang pinapadala para burahin ang sinumang masyadong maraming alam. Naramdaman ni Rika na tumigil ang daloy ng dugo sa kanyang katawan. Ibig sabihin, siya ang pumatay kay Dina. Huminga ng malalim si Mang Lito. Malamang. Biglang nabasag ang salamin ng bintana ng bodega. Isang bato ang pumasok, sinundan ng mabilis na mga yapak. Bilis, lumabas tayo. Napapaligiran na nila tayo, sigaw ni Mang Lito. Binuksan niya ang isang maliit na pinto sa likod ng bodega na patungo sa isang makipot na eskinita. Ngunit paglabas nila, nakatayo na si Rico sa dulo ng eskinita, maihawak na baril. Tama na ang taguan, sabi niya. Tinabunan ni Mang Lito si Rika ng kanyang katawan. Kunin mo to, takbo. Ibinigay niya ang isang maliit na flash drive sa kamay ni Rika, at nang walang pag-aalinlangan, lumundag siya patungo kay Rico. 2 putok ang narinig. Bumagsak ang katawan ni Mang Lito sa lupa, dumadaloy ang dugo. Napasigaw si Rika at tumakbo sa kabilang direksyon, hawak ang flash drive na para bang buhay niya ang nakasalalay dito. Tinahak niya ang makipot na eskinita palabas sa isang malaking kalsada kung saan nagsisimula ng sumilay ang liwanag ng umaga. Sa likuran niya, hindi tumitigil sa paghabol ang mga yapak ni Rico. Nakakita si Rika ng isang pickup truck na nakahinto sa gilid ng kalsada. Tumalon siya sa likod nito nang walang pag-iisip. Ang driver, isang matandang magsasaka, ay nagulat. Tulong po, Manong. Pakiandar na po, sigaw niya. Umarangkada ang sasakyan, papalayo sa istasyon na ngayon ay mahigpit ng binabantayan ng mga tauhan ng foundation. Lumingon si Rika, habol ang kanyang hininga. Sa kanyang kamay, ang flash drive ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng umaga. Alam niyang nasa loob ng maliit na bagay na iyon ang pinakamadilim na katotohanan. At ang halaga ng katotohanan iyon ay ang buhay ng lahat ng taong sumubok na ilabas ito. Ilang kilometro ang layo, sa opisina ng Pag-asa Kalusugan Foundation, kalmadong nakaupo si Evie Del Mundo. Nakatingin siya sa isang laptop na nagpapakita ng TV footage ng bodega kagabi. Kaya pala, nabigo si Andre at buhay pa si Rika, mahina niyang sabi. Pumasok sa silid ang lalaking nakaitim na jacket, si Rico, na may galit sa mukha. Muntik ko na siyang makuha. Tumingin si Evie Del Mundo sa kanya ng matalim. Ang muntik ay hindi sapat, Rico. Ang babaeng yan ngayon ang pinakamalaking banta at ayaw ko ng mga banta. Tumayo siya, naglakad patungo sa bintana. Ipadala mo ang lahat ng tauhan natin. Masyadong maliit ang Bulacan para pagtaguan. Gusto kong mahanap siya bago maggabi. Tumango si Rico at lumabas. Samantala, sa loob ng truck na papuntang Maynila, muling tinitigan ni Rika ang flash drive. Bumulong siya. Dina, Andre, Mang Lito. Ipinapangako ko, tatapusin ko ito. Nang umagang iyon, sa ilalim ng unti-unting pagliwanag ng kalangitan, ang pagtugis ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, si Rika ay hindi na biktima. Siya ay nagiging isang banta sa mga nagtatago sa likod ng maskara ng pagtulong sa kapwa. Kulay abo ang kalangitan sa Maynila. Mabigat ang mga ulap na para bang alam na may malaking mangyayari sa araw na iyon.
Nakaupo si Rika sa isang kahoy na upuan sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, suot ang isang kupas na itim na jacket na ipinahiram ng driver na tumulong sa kanya. Namumugto ang kanyang mga mata, pagod ang kanyang mukha, ngunit matalas pa rin ang kanyang tingin. Sa kanyang kamay, isang maliit na pilak na flash drive ang bahagyang kumikinang. Ang nag-iisang ebidensyang natitira. Tahimik ang karinderya. Tanging ang may-ari, isang nasa katanghaliang gulang na babae na nagngangalang Aling Sumi, ang abala sa paghahanda ng mainit na tubig. Tinitigan ni Rika ang flash drive nang may pag-aalinlangan. Alam niyang nasa loob nito ang mga sagot, ngunit pati na rin ang mas malaking panganib. Matapos mag-isip, inilabas niya ang maliit na laptop mula sa kanyang bag, ang laptop ni Dina, ang kanyang kaibigan, na lagi nitong dala. Nang bumukas ang screen, ang larawan ni Dina sa wallpaper ay nagpaluha sa kanya. Kung matatakot ako ngayon, masasayang lang lahat ng pinaghirapan mo, bulong niya. Isinaksak niya ang flash drive. Lumitaw ang unang folder, Pag-asa Kalusugan, Data. Kinlik niya ito na kumakabog ang dibdib. Sa loob, may ilang file, Donor List 2023, Tissue Distribution, Confidential Investors, Recordings, Final Project. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang unang file. Isang mahabang listahan ng mga pangalan ang lumitaw, kumpleto sa patient code, petsa, at status, process complete. Ngunit ang nagpanginig sa kanya ay ang huling kolum, distribution, palengke ng San Lazaro, palengke ng Malolos, palengke ng Bokeo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, hindi lang pala sa San Lazaro, bulong niya. Kumalat na sila sa buong Bulacan. Tinakpan niya ang kanyang bibig, pinipigilan ang pagsusuka. Ngunit wala pa iyon sa kung ano ang kanyang natuklasan sa ikatlong file, Confidential Investors. Protektado ng password ang file. Sinubukan niya ang ilang kombinasyon hanggang sa maalala niya ang sinabi ni Andre bago mamatay. 3.1, 7.7, dahan-dahan niyang itinipa ang mga numero. Bumukas ang screen. Isang listahan ng mga investor ang lumitaw. Mga malalaking pangalan ang nakasulat, mga direktor ng ospital, mga negosyante sa logistik, at maging mga lokal na opisyal. Ngunit isang pangalan sa huling linya ang nagpatigil kay Rika. Nanlaki ang kanyang mga mata, huminto ang kanyang paghinga. Chay. Simon Del Mundo, pinuno ng Pag-asa Kalusugan Foundation. Hinampas ni Rika ang mesa, pinipigilan ang galit. Kaya pala, siya ang utak ng lahat ng ito. Siya ang nagplano. Nagulat si Aling Sumi. Ineng, anong nangyayari sa'yo? Mabilis na isinara ni Rika ang laptop. Wala po, Nay. Trabaho lang po. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang paubos na ang oras. Kung malalaman ni AC Del Mundo na nabuksan ang flash drive, hahanapin siya kahit saan. Lumabas si Rika sa karinderya, mabilis ang mga hakbang. Kailangan niyang makahanap ng paraan para maibigay ang data sa isang mapagkakatiwalaang tao. Hindi opsyon ang pulis, marami sa kanila ay kontrolado ng sindikato. Ang tanging taong maaaring makatulong ay isang investigative journalist na minsan nang nag-cover ng kaso ng organ trafficking, si Anton Cruz. Hinanap niya ang contact ni Anton sa kanyang telepono. Hello, si Anton 2. Sino to? Matigas na sabi ng boses sa kabilang linya. Ang pangalan ko po ay Rika. May ebidensya po ako tungkol sa Pag-asa Kalusugan Foundation. Mahalaga po ito. Biglang naging seryoso ang boses sa kabilang linya. Nasaan ka ngayon? Sa Maynila po, malapit sa isang terminal. Huwag kang pumunta sa mataong lugar. May safe house sa 12 G Avenue, Cubao. Sabihin mo lang ang pangalan ko pagdating mo roon. Bilisan mo bago ka pa nila maamoy. Binaba ni Rika ang telepono at mabilis na naglakad patungo sa sakayan ng bus. Ngunit nang malapit na siya, isang itim na kotse ang biglang huminto sa kanyang harapan. 2 lalaki ang bumaba, isa sa kanila si Rico. Sinabi ko na sayo, maliit ang mundo, Rika, mahina niyang sabi habang may itinutok na baril mula sa likod ng kanyang jacket. Ibigay mo ang flash drive. Umatras si Rika. Hindi mo to makukuha. Ngumiti si Rico. Huwag mo nang pahirapan ang lahat. Isa ka lang dalaga na hindi alam kung sino ang kinakalaban.
Tumingin si Rika sa kanya ng matalim. Marami akong alam, kasama na kung sino ang nagbabayad sa'yo. Nanigas ang mukha ni Rico. Sa tingin mo kaya mong labanan si Del Mundo? Hinigpitan ni Rika ang hawak sa kanyang bag, at biglang ibinato ang isang tasa ng mainit na kape na kinuha niya mula sa isang nagtitinda sa malapit. Tumama ang mainit na likido sa mukha ni Rico, napasigaw ito sa galit. Agad na tumakbo si Rika ng buong lakas papunta sa isang palengke. Naguguluhan ang mga tao habang tumatakbo ang dalaga sa pagitan ng mga pwesto, habang hinahabol siya ng dalawang lalaking nakaitim. Pumasok siya sa isang makipot na eskinita. Habol niya ang kanyang hininga. Ngunit palapit ng palapit ang mga humahabol sa kanya. Nang muntik na siyang mahuli, isang kamay ang humila sa kanya, papasok sa isang sari-sari store. Bilis, pasok, malakas na sabi ng isang lalaki. Lumingon si Rika, hindi pamilyar ang mukha, ngunit matigas ang kanyang mga mata. Ako si Anton Cruz, sabi niya habang isinasara ang pinto. Wala tayong maraming oras. Halos maiyak si Rika sa ginhawa. Akala ko mamamatay na ako. Seryosong tumingin si Anton sa kanya. Kung dala mo ang iniisip kong dala mo, pareho tayong maaaring mamatay ngayong gabi. Binuksan niya ang kanyang sariling laptop, isinaksak ang flash drive ni Rika. Matagal siyang natahimik sa nakita. Diyos ko, sabi niya sa wakas. Hindi lang ito ebidensya. Ito ang buong mapa ng sindikato. May mga transaction code, halaga, hanggang sa mga lokasyon. At nandyan ang pangalan ni Simon Del Mundo, dagdag ni Rika. Tumingin si Anton sa kanya. Kung i-upload natin ito ng direkta, malalaman nila kung saan nanggaling. Kailangan muna nating maghanda ng ligtas na paraan. May tao ako sa isang news network sa Quezon City na makakatulong. Tumango si Rika. Sasama ako sa'yo. Hindi ko hahayaang mamatay ang lahat ng walang saysay. Ngunit bago pa sila makaalis, may humintong sasakyan sa labas. Sumilit si Anton sa bintana at nanigas ang kanyang mukha. Nandito na sila. Tumingin si Rika sa kanya nang may takot. Anong gagawin natin? Kinuha ni Anton ang kanyang telepono, may mabilis na pinindot. Lalabas tayo sa likod. Tumawag na ako ng tulong. Pero makinig ka. Kung mahuli ako, dumiretso ka sa Quezon City. Hanapin mo ang isang babaeng nagngangalang Elena Reyes. Alam niya ang gagawin. Isang putok ang narinig mula sa labas. Nabasag ang salamin sa harap ng tindahan. Hinila ni Anton si Rika at tumakbo sa eskinita sa likod. Palapit ng palapit ang mga yapak ng mga tauhan ni Rico. Lumingon sandali si Rika at nakita si Anton na patuloy na tumatakbo, dala ang laptop. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na ito simpleng pagtakas. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng katotohanan at kapangyarihan. At sa gitna ng Maynila, ang dalawang natitira sa trahedya ng San Lazaro ay dala ngayon ang isang sikretong maaaring yumanig sa buong bansa. Pagsapit ng gabi, isang lumang kulay abong kotse ang dahan-dahang tumatakbo sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Ang mga ilaw ng Maynila ay nawala na sa likuran, pinalitan ng kadiliman at ng huni ng mga kulisap. Nakaupo si Rika sa upuan ng pasahero, mahigpit na yakap ang kanyang bag. Habang si Anton ay nakatuon sa pagmamaneho. Tense ang kanyang mukha, paminsan-minsan ay sumusulyap sa salamin. Sinusundan pa rin ba nila tayo? Mahinang tanong ni Rika. Umiling si Anton, ngunit mabigat ang kanyang boses. Sa ngayon, hindi. Pero huwag kang pakampante. Ang mga taong tulad ni Rico ay hindi tumitigil hanggat hindi nawawalan ng hininga ang target nila. Tumingin si Rika sa labas, pinagmamasdan ang mga anino ng puno. Pakiramdam niya, bawat tunog, bawat ilaw mula sa malayo ay maaaring isang banta. Pagod na akong tumakbo, sabi niya. Lumingon sandali si Anton. Hindi ka tumatakbo, Rika. Lumalaban ka. Magkaiba yon. Natahimik sila. Sa dashboard, ang maliit na flash drive ay nakalagay sa isang lalagyan. Kinopya na ni Anton ang data sa dalawang lugar, sa kanyang laptop at sa isang nakatagong memory card. Ngunit alam nilang pareho na kung mahuhuli sila, walang lugar na ligtas. Bandang 9:00 ng gabi, itinigil ni Anton ang kotse sa isang lumang kainan sa gilid ng isang masukal na daan sa Tarlac. Ligtas ba rito? Tanong ni Rika.
Dating kontak ko to bago ako umalis sa media. Pagpasok nila, isang matandang lalaki na may bigote ang sumalubong sa kanila. Anton, matagal na tayong hindi nagkita. May malaki ka bang dala? Mang Joyo, kailangan ko ng tulong mo. Umupo sila sa loob habang isinasara ni Mang Joyo ang pinto. Inilatag ni Anton ang isang mapa. Dediretso tayo pa norte, tapos kukunin natin ang maliit na daan papuntang Baguio. May kaibigan ako doon na makakatulong sa atin. Pero alam mo namang delikado ang daan sa gabi, lalo na kung maglalagay sila ng checkpoint, sabi ni Mang Joyo. Alam ba nila kung saan tayo pupunta? Nag-aalalang tanong ni Rica. Mahinang sumagot si Anton. Hindi tanga si Rico. Siguradong nahulaan na niya. Kasabay nito, sa opisina ng Pag-asa Kalusugan Foundation, nakatayo si Ilse Del Mundo sa harap ng isang digital map. Umalis ang kotse nila sa Maynila 2 oras na ang nakalipas, ulat ng isang tauhan. Tinitigan ni Ilse Del Mundo ang screen. Ipadala mo si Rico. Huwag mong hayaang malagpas sila ng Tarlac. Gusto kong maibalik ang ebidensya bago mag-umaga. At kung lalaban sila, umiti ng manipis si Ilse. Del Mundo, gawin ninyong mukhang aksidente. Tumango si Rico na nakatayo sa isang sulok at lumabas. Gabi na at muling umandar ang kotse ni Anton, tinatahak ang palikolikong daan. Biglang isang malakas na tunog ang narinig mula sa likod. Sumabog ang gulong. Nawala ng kontrol si Anton sa manibela bago huminto ang kotse sa gilid ng daan. Tinamaan ng pako ang gulong natin. Naglagay sila ng patibong. Lumabas siya para suriin ito sa ilalim ng ulan. Mula sa malayo, 2 ilaw ng sasakyan ang mabilis na papalapit. Pumasok ka sa kotse, ngayon na, sigaw ni Anton. Huminto ang isang itim na kotse mga 50 metro ang layo. Si Rico. Inilabas ni Anton ang isang baril. Hawakan mo to, sabi niya, iniabot ang baril kay Rica. Hindi ako marunong bumaril. Kailangan mong matuto. Kung hindi, hindi tayo abutan ng umaga. Dahan-dahang lumapit si Rico. Itigil mo na to, Anton. Ibigay mo ang babae at ang data. Buhay ka pa. Sa tingin mo maniniwala ako sa pangako ng isang mamamatay tao, tumawa si Anton. Sumenya si Rico. 2 armadong lalaki ang lumabas mula sa itim na kotse. Itinulak ni Anton si Rica patungo sa isang kanal. Takbo sa kanan. May daan papunta sa isang bukid. Ako na ang bahala sa kanila. Huwag ka nang makipagtalo, Rica. Ngayon na. Tumakbo si Rica ng buong lakas. Mga putok ng baril ang narinig niya sa likod. Hindi siya lumingon hanggang sa madulas siya at bumagsak. Lumingon siya sandali. Nakatayo pa si Anton, nakikipagbarilan hanggang sa tamaan siya sa dibdib. Bumagsak ang kanyang katawan sa putik. Pinigil ni Rica ang kanyang sigaw, tinakpan ang sariling bibig. Nilapitan ni Rico ang bangkay ni Anton. Sinabi ko na sa inyo, huwag ninyo kaming kalabanin. Tumingin siya sa direksyon ng gubat, alam na hindi pa nakakalayo si Rica. Dalhin niyo siyang buhay. Tumatakbo si Rica sa dilim hanggang sa makakita siya ng ilaw mula sa isang kubo. Kumatok siya. Isang babae ang lumabas. Ikaw ba si Rica? Tanong ng babae. Sino ka? Nagulat na tanong ni Rica. Ako si Elena. Nagpadala sa akin ng mensahe si Anton bago nawala ang signal niya. Pumasok ka. Pagpasok, ikinandado ni Elena ang pinto. Wala na siya, di ba? Tanong ni Elena. Tumango lang si Rica, tumutulo ang luha. Tumingin si Elena sa flash drive sa kamay ni Rica. Kung ganoon, nasa iyo na ang lahat ng responsibilidad. Matutulungan mo ba akong ikalat to? Tinitigan siya ni Elena. Pero kailangan mo munang maniwala na mas marami akong alam kaysa sa iniisip mo. Natahimik si Rica. Umiti ng bahagya si Elena. Dati rin akong investigative journalist. Pero tumigil ako nang malaman kong si Simon Del Mundo ay hindi lang pinuno ng foundation. Ano pa siya? Anak siya ng isang mataas na opisyal na pumupondo sa operasyong ito mula pa sa simula. Kung lalabas ang data na ito, hindi lang ang foundation ang babagsak, pati na rin ang gobyerno.
Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Gulat na tanong ni Rika. Yumuko si Elena, nanginginig ang boses. Dahil dati, asawa ako ni Rico. Natigilan si Rika. Tumingin si Elena ng diretso sa kanya. At ngayon, tutulungan kitang tapusin ang hindi ko nagawa noon. Sa labas, muling narinig ang ugong ng itim na kotse. Ngunit sa loob ng maliit na kubo, dalawang babae, isang takas, isang dating asawa ng mga ngaso, ay naghahanda para sa huling digmaan laban sa mga aninong matagal nang lumalamon ng mga buhay. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw. Ang kalangitan ay kulay abo pa rin at ang makapal na hamog ay bumabalot sa isang liblib na baryo sa Pampanga. Sa isang bahay na gawa sa kahoy, nakaupo si Elena sa harap ng isang lumang laptop. Sa tabi niya, si Rika ay nakatitig sa screen, pagod ngunit puno ng determinasyon. Ang flash drive ay nakasaksak na. Sa screen, ang folder na ay Pag-asa Kalusugan, Special Operations, ay bukas, nagpapakita ng daan-daang file na may mga pangalan ng pasyente, code ng operasyon, at malulupit na medical notes. Lahat sila biktima, bulong ni Rika. Tumango si Elena. Hindi lang biktima. Ito rin ang listahan ng mga bumibili. Mga pangalan ng opisyal, negosyante, at maging ilang doktor na kasabwat sa bentahan ng organo. Anong klaseng mundo ito? Isang mundong hinayaan nating mabuhay dahil nanahimik tayo. Ngayon na ang oras para magsalita. Binuksan ni Elena ang isang maliit na kamera. Isi-stream natin ito ng live. Lahat ng ebidensya ay i-upload sa isang public server. Kapag umere na ito, hindi na nila mabubura. Paano kung dumating sila rito? Nag-aalalang tanong ni Rika. Tumingin si Elena sa isang baril sa ibabaw ng mesa. Masyado na tayong malayo para umatras, Rika. Samantala, sa opisina ng Pag-asa Kalusugan Foundation, tumanggap ng tawag si Ilse. Del Mundo. Sir, na-detect na ang lokasyon ni Rika. Aktibo ang signal ng flash drive mula sa Pampanga. Mabilis na tumayo si Ilse. Del Mundo. Ipadala mo si Rico. Burahin mo ang lahat ng bakas. Huwag mong hayaang makapagsalita sila. Tumango si Rico at lumabas. Ngunit sa pagkakataong ito, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa bahay, nagsimulang mag-type si Elena. Magandang umaga, ang pangalan ko ay Elena Reyes. Dati akong isang journalist. Dati rin akong asawa ng isang taong nagtatrabaho para sa sindikato ng Pag-asa Kalusugan. Ngayon, ibubunyag namin ang lahat ng kabulukang itinago nila sa loob ng maraming taon. Tumingin si Rika sa kamera. Ang pangalan ko ay Rika, isang estudyante. Pinatay ang kaibigan kong si Dina dahil natuklasan niyang ang karneng ibinebenta sa Bulacan ay hindi baka, ito ay karne ng tao. Dinagdag ni Elena, at lahat ng iyon ay nagmula sa isang foundation na nagpapanggap na tumutulong sa kapwa, pero ang totoo, ipinagbibili nila ang mga organo at labi ng tao sa mga palengke. Pinindot niya ang T-Go Live button. Nagsimula ang broadcast. Sa loob ng ilang segundo, lumabas ang kanilang video sa iba't ibang platform. Mabilis itong kumalat sa tulong ng isang network ng mga independent journalist. Nagsimulang maglabasan ang mga komento. Totoo ba to? Sino sila? Kilala ko ang pangalan sa listahan. Mass murder ito. Nagawa natin, Elena, sabi ni Rika. Ngunit hindi sumagot si Elena. Tinitigan niya ang isang maliit na radar api sa kanyang telepono. Nandito na sila, sabi niya. Isang sasakyan ang huminto sa harap ng bahay. Mabibigat na yapak ang papalapit. Agad na pinatay ni Elena ang pangunahing ilaw. Dumaan ka sa likod, Rika. Kapag sinabi kong takbo, huwag kang lilingon, bulong niya. Hindi kita iiwan. Kung babagsak ako, ituloy mo ang broadcast. Kailangang malaman ng mundo. Biglang sinipa ng malakas ang pinto sa harap. Pumasok si Rico. Elena! Hindi ka dapat nakialam. Tumawa si Elena. Ganyan ka pa rin. Laging sunod-sunuran sa mga taong mas masahol pa sa'yo. Ibigay niyo ang flash drive. Pangako, hindi ko kayo sasaktan, sabi ni Rico. Umatras si Rika. Ang pangako ng isang mamamatay tao ay walang halaga. Isang putok ang umalingaw-ngaw.
Tumama ang bala sa dingding, ilang sentimetro lang mula sa ulo ni Rika. Mabilis na gumanti si Elena. Isang bala ang tumama sa balikat ni Rico. Bumagsak si Rico, ngunit nagawa pa ring kalabitin ang gatilyo. Ang huling bala ay tumama sa dibdib ni Elena. Elena, sigaw ni Rika. Lumapit siya, sinusubukang pigilan ang dugo. Umiti ng mahina si Elena. Kailangan mong ituloy to. Huwag mong hayaang masayang ang pagkamatay ko. Sinubukang tumayo ni Rico, nakatingin kay Rika na tumatakbo na papunta sa likod, dala ang laptop at flash drive. Hinto, sigaw niya. Tumatakbo si Rika sa isang tubuhan sa likod ng bahay. Sa di kalayuan, naririnig na ang tunog ng mga sirena. Ang laptop sa kanyang kamay ay patuloy na nagbo-broadcast, ipinapakita ang mukha ni Rico, si Elena, at ang bangkay ni Anton. Viral na ang broadcast. Nang maabutan siya ni Rico, nanginginig na ang hawak nitong baril. Rika, itigil mo na to. Hindi mo alam kung sino ang nasa likod nito. Huminto si Rika. Alam ko. At hindi ako natatakot. Kinalabit ni Rico ang gatilyo. Ngunit bago pa man tumama ang bala, dumating na ang mga pulis. Isang warning shot ang pinakawalan nila, nabitawan ni Rico ang kanyang baril. Ilang segundo lang, dinakip na siya. Napaupo si Rika sa lupa, nakatingin sa papalapit na liwanag ng araw. Naririnig pa niya ang huling sinabi ni Elena sa kanyang isipan. Kailangang malaman ng mundo. 3 araw ang lumipas, sumabog ang balita sa buong bansa. Pag-asa Kalusugan Foundation, sangkot sa sindikato ng pagbebenta ng organo at karne ng tao. Lokal na opisyal ng Bulacan, arestado. Ang pangalan ni E.C. Simon Del Mundo ay nasa lahat ng screen ng telebisyon, puno ng takot habang dinadala ng mga pulis. Nakaupo si Rika sa kanyang kwarto, pinapanood ang balita. Umiiyak siya, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa lahat ng nawala. Si Dina, Andre, Manglito, Anton, Elena, lahat sila nawala dahil sa isang katotohanan. Ngunit alam niyang hindi sila namatay ng walang kabuluhan. Sa dulo ng broadcast, naroon pa rin ang huling sinabi ni Elena bago ito bawian ng buhay. Hanggat mayroong isang taong maglalakas loob na magsalita, hindi kailanman lubusang magwawagi ang kasamaan. Dahan-dahang isinara ni Rika ang laptop, nakatingin sa sikat ng araw na tumatago sa bintana. Sa labas, ang mundo ay nagsisimula na gumalaw tulad ng dati. Ngunit sa loob niya, alam niyang may nagbago na magpakailanman.